So lately yun nga, na-addict ako sa panonood ng mga short drama na madalas nakikita sa mga ads sa Facebook. So today, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga napanood ko ng shorts drama. Pero ang ilalagay ko lang dito yung mga nagustuhan ko kasi maraming drama na ako napanood pero hindi lahat maganda. Pero yung mga nandito sa list ko, recommended talaga siya at masasabi ko sa inyo na magugustuhan nyo talaga siya. So let's start. Manggagaling nga pala tong mga drama na to sa iba't ibang klase ng apps na pinapanooran ko katulad ng Drama Box, Drama Wave, yung mga Flick Reels, ganyan. Yan yung mga apps na kailangan mo bumili ng coins para ma-unlock mo yung mga susunod na episode. So kung willing naman kayo gumasok, go ahead, download nyo lang yung mga apps na yan. May mga coins naman dyan na makakuha kayo kapag nanood kayo ng ads o kaya naman kung gusto nyo bumili, pwede rin. Ito naman, General Secret Armory, yung pinakaunang shorts na napanood ko. So, nakita ko lang to sa ads sa Facebook, tapos pumunta ako dun sa apps kung saan siya mapapanood. So, dito sa kwento na to, tungkol to sa isang girl na may minanang jar. Tapos, lahat ng nilalagay niya rin sa jar niya yun, napupunta sa sinaunang panahon. Grabe, tawang-tawa nga ako dito nung una kasi yung mga nilalagay niya dun, akala niya para sa kanya basura lang, pero malaking bagay na pala yun para sa mga sinaunang tao na nakakaranas ng tagutom dun sa lugar na yun. So tuwan-tuwa ako dito kasi ang gwapo din yung lalaki, tapos kakaiba yung motive niya for me, sobrang nakakatawa siya, try nyo. Ito namang After Long Slumber, Brother Regrets ay ang pinaka-favorite ko na napanood kong shorts drama. Actually, marami na akong nakita na itong version. So, may US version siya, Korean version, at kahit yung Chinese version niya, ang dami ring mga version. Pero iba-iba lang yung gumanap na artista. Pero itong version na ito yung pinakagusto ko. So, it's about a girl na inampon ng isang mayamang pamilya, tapos mahal siya nung una ng mga ito. Pero nang dumating yung tunay na anak, ay nag-umpisa na siyang i-neglect ng mga pamilya niya, lalo na yung mga kuya niya. Pero sinakripisyo niya pa rin yung sarili niya para sa mga ito. So, kinulong niya yung sarili niya sa capsule for 30 years. Pero, it turns out na hindi pala talaga siya ampon. Totoong anak pala talaga siya ng pamilya. Sa madaling salita, yung girl yung talaga yung totoong impostor. Pero yun nga, nagsisi yung pamilya niya in the end. Pero huli na kasi nga hindi na siya umalis na sa capsule. So, literal na 30 years siya nagstay doon. So, paglabas niya ng capsule, syempre, lumipas na yung panahon para sa kanila. Ito naman isa rin sa sobrang favorite na drama ko. So, ang title nito ay Reborn at 18, The Great Grandma Takes Charge. So, grabe yung face card ng mga character dito. So, mula sa FL na maganda, papunta sa mga main leads na sobrang gagwapo. Actually, tungkol to sa isang babae na namatay nung bata pa yung anak niya. Sobrang bata, siguro mga kinder lang yun. Tapos nagising siya sa future. Tapos pagtingin niya sa anak niya, lolo na. Tapos yung anak niya na yun, nagkaroon ng mga apo. Yun na nga yung mga nakapaligid na lalaki sa kanya, yung mga guwapo. Nakakatawa nga rito kasi yung isang apo niya nagkagusto pa sa kanya. Hindi niya alam na lola niya pala yung nagugustuhan niya. So, nagkaroon pa to ng second season kasi I think sumikat talaga to. Ito mo talaga masasabi na kahit low budget yung isang palabas, pwede ka pa rin makagawa ng maganda at interesting na pwedeng panoorin. So ito namang Time Traveling Mom to the Rescue ay medyo kaparehas din ng story ng Great Grandma kasi parehas silang namatay ng mga bata pa yung mga anak nila, tapos nagising sila sa future na pagtingin nila malaki na yung mga anak nila. Pero dito naman high school pa yung mga anak niya. Tsaka nakakatawa kasi naging kaklase niya pa sa school kasi nga gusto niya bantayan yung anak niya lalaki dahil hindi nag-aaral na maayos. At nagkaroon pa naman sa limingot na future dahil na-obsess sa isang babae. Tapos meron din siya ritong anak na babae na binubuli, mataba yung anak niya. Tapos ginawa niyang kaibigan. Nung una hindi niya alam na anak niya yun. Tapos nalaman niya na lang later on sa story. So binigyan niya ng self-confidence yung anak niya. So lahat silang tatlo, para lang sila talagang magtotropa kahit na nanay nila yung kasama nilang kaklase nila. So marami na rin naman ako napanood ng mga isekai na yung mga characters nagigising sa ibang tao sa ibang panahon. Pero itong The Call of the Wild Unknown medyo kakaiba kasi yung mga character dito talagang totally sinaunang panahon. Yung tipo na bago pa lang ang lahat, kahit yung pagluluto hindi nila alam. Kahit yung apoy,
tinuturing nila na parang Diyos kasi yun daw yung nagbibigay ng liwanag sa lahat. So for me, kakaiba talaga yung story na to kasi wala mga palasyo, wala mga concubines, literal na nandun sila sa wild, tapos yung pamumuhay nila galing sa pangangaso. So panoorin nyo to, maganda rin tong story na to. So ito na lang muna yung mga i-review ko guys. Gagawa pa ako ng part 2 lalo kapag may mga napanood akong bagong shorts, sasabihin ko sa inyo tapos gagawa ko ng video. And then kung gusto niyo na mayroon akong panoorin na drama tapos lagyan ko ng review, comment na lang kayo sa comment box. So you can also watch my videos in YouTube and subscribe na rin kayo kung okay lang sa inyo. Bibigyan ko rin kayo ng tips kung saan kayo makakapanood ng shorts na hindi kayo gagastos ng sobrang maraming coins. So bye for now. Thank you for watching.